Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Tingnan natin kung ano yung weekly tarot reading nyo para sa first week ng October 2024. So general reading siya, pwede siyang makaresonate sa lahat. I hope na makuha mo yung energy na talagang para sa'yo. So if bago ka dito sa aking channel, please like, share, and subscribe. Pakipress ang notification bell button para updated ka sa mga videos na ina-upload ko everyday. Okay. So, yun. General reading siya, guys. So, if ever na hindi mo makuha yung energy, hanapin mo yung ibang videos na in-upload ko na pwedeng maka-resonate sa'yo. Okay, so meron tayo ditong number 13, house. Second is number 20, bags. And then number 32, flying. Wow. So, ang nakikita natin dito, merong mga Pisces na pwedeng gustong pagbabago. 'Di ba? Yung parang hindi na kayo siguro masaya sa tinitirhan nyo or sa lugar kung nasaan kayo sa ngayon. And pwedeng may mga thoughts or may mga iniisip kayo na lumipat. So, pwedeng literal siya. Pwedeng yung lugar na tinitirhan mo is napapaligiran ka ng mga destructive na objects or pwedeng tao or pwedeng may mga insekto. Parang ganun. So, comment down below if you're resonated, if you're Pisces na nakatira kayo sa isang bahay na maraming cockroaches, pinamumugaran ng kung ano mang insekto na hindi maganda para sa health mo or sa health ng family. Nakikita natin dito na feeling din ng iba parang hindi kayo masyadong siniswerte sa lugar na yan. So, may mga stability kayo na gustong ma-achieve sa buhay, pero hindi nyo nakikita yung sarili nyo na naandyan pa rin kayo while ina-achieve nyo yung kung ano man na success. So, sinasabi ng baraha din na to na flying is 32-5 na posibleng etong linggong ito, eto yung simula ng yung hindi mo masyadong ini-expect na tagumpay. So, parang, alam mo yun, lalo na sa usaping pera, yung mabilis na ma-manifest yung frequency mo, yung vibration mo sa financial source ay sobrang napakabilis na parang malakidlat. So, yun. Okay. Okay, thank you sa message na to, Spirit. Okay, wait lang guys. So, ano pa ba? Ano pa ba yung possible na mensahe na pwedeng makuha mo or para sa'yo? Okay. So, meron kang 4 cards dito. Yun. Wow. Ang galing niya, no? So, itong ascending the mountain, para siyang flying na number 5 dito. So, yun. Ang nakikita natin dito na, yun, may magsisimula. Ito yung first sight and begin now. So, kung makikita mo to, simula ngayong first week ng October 2024, may posible kayong sisimulan ng bagong cycle sa buhay nyo. Which is, yung parang ano siya, sunrise. Diba? Sunrise sa buhay mo. Pwedeng for the past few months, hindi naging maganda yung takbo ng iyong buhay, emotional, financial. And then, for the first week of October, sobrang positive yung outcome niya. Yung parang, alam mo yung ano, yung sobra kang natulog. And then, pagkagising mo, yung sobrang feeling mo, sobrang refresh ka. Ito yun, first light, 'di ba? So parang siya yung tapos na yung mga bagay-bagay na hindi maliwanag sa'yo, 'di ba? Yung parang may clarity, may illumination tayo ditong makikita. And take your first step. So if may iba sa inyo dyan na nag-aalilangan, hindi makapag-desisyon, lalo na sa bagong cycle na gustong tahakin nila, etong dalawang cards na to is
parang ano to, confirmation. It's a confirmation card that you can take your first step. You can start new. You can start from kung nasan ka man ngayon. And yun, simulan mo. Wag mo nang patagalin pa kasi nasa tamang, kumbaga direction ka, nasa tamang timing, nasa tamang lugar, nasa tamang mindset, or yun, nasa tamang oras. Okay? And savor your life. So, enjoy mo daw yung buhay mo sa first week na to. And at the same time, yung sisimulan mo is eto yung matagal mo nang gustong ma-manifest. So, ibig sabihin, trabaho, negosyo, or pwedeng travel, or pwedeng lugar, or pwedeng kung ano man to na gusto mong simulan, unti-unti kang makakaakyat doon sa tuktok ng tagumpay. Parang ikaw to, 'di ba? Keep going forward kasi may naghihintay sa'yo. Okay? So, ano yun? Ang ibig sabihin yan, ngayong first week ng Oktubre, kung ano man tong sisimulan mo, kung ano man tong liwanag na darating sa'yo, i-enjoy mo lang siya. Okay? Enjoy mo siya, savor your life, 'di ba? Be passionate, enjoy mo yung emotion na mararamdaman mo, and keep going forward, papunta doon sa pataas doon, paakyat sa mountain of success na matagal mo nang pinagpe-pray or minamanifest. Okay, so third deck tayo. Okay. So, kung makikita mo dito, ang sinasabi naman sa'yo dito ng 4 cards na to is maraming future happenings na posibleng parang like yung nangyayari sa'yo sa ngayon or nangyayari sa'yo sa nakaraan for the past few months. Sa future, parang pagtatawanan mo na lang siya. 'Di ba? Parang may isip mo na napagdaanan mo pala to, pero hindi naman dapat siya seryosohin. So, yung iba sa inyo dyan na masyadong seryoso sa kung anong nangyayari sa inyo sa ngayon, huwag niyong seryosohin. Kasi yun, 'di ba, Page of Swords, maraming magagandang pangyayari sa susunod na araw, buwan na taon, na pwedeng kabaliktaran ng kung anong tower moment na pinagdadaanan nyo sa ngayon. Nandito yung 9, the Holy King. So, sinasabi dito ng para kasi siyang King of Wands, 'di ba? So, yung King of Wands, sinasabi na as long as na you are masipag, 'di ba? As long as na masipag ka, as long as na ginagawa mo yung best mo, as long as na mabuti kang tao, wala kang ginagawang illegal or wala kang ginagawang masama laban sa kapwa mo, makukuha mo yung King of Cups. Okay? So, ibig sabihin, ano man itong pinagdadaanan mo ngayong tower moment, like, may pinagdadaanan kang tower moment, like, maraming problema, yun, in short, may kailangan kang isettle sa emotional, ang gulo-gulo ng pamilya, ang gulo ng friendship mo, ang gulo ng communication, and then yung relationship sa trabaho, negosyo, ang daming mga kompetensya, sa paligid parang, alam mo yon, yung nakikita mo puro lang distractions, hindi mo nakikita yung liwanag. But dito sinasabi na ituloy mo lang, keep going, ituloy mo lang kasi may naghihintay sa'yo dito. Yung sipag mo ngayon, yung tiyaga mo ngayon, ay may naghihintay sa'yo dito na financial calm, 'di ba? Financial peace and harmony and balance, okay? Last card mo dito is the Battle Wagon, number 7. Etong number 7 na to, parang sinasabi sa'yo dito, yun nga, on the way ka na. Para siyang the Chariot, okay? Na parang 6 of Wands siya, diba? The Chariot or 6 of Wands. Etong energy na to, na sinasabi sa'yo na ano bang estado ka ngayon, ano bang ginagawa mo sa ngayon, tuloy lang, di ba? Tuloy mo lang, nasa ilalim, nasa ibabaw, nasa middle, on the way ka na papunta doon sa, yun, paano mo makuha yung tuktok ng tagumpay, doon sa bundok ng tagumpay, parang ganyan. So, etong the Battle Wagon na to, sinasabi na, huwag masyadong mabilis. Kasi yun yung temptation ngayon eh. Pwedeng mabilis kang gumawa ng desisyon,
And dito, sinasabi sa'yo na dahan-dahan lang. Okay? As much as possible, dahan-dahan lang. Basta sure na sure ka sa ginagawa mo. Okay? So, yun guys yung sinasabi ng bra. Thank you for watching and see you again. Bye!